Good morning mga kapatid. Magandang magandang umaga po sa inyo at tayo po ay nasa mga araw at day 32 ng ating Plan 40. Yes, di po tayo po ay sama-samang magpuri at manalangin sa Panginoon. Manalangin muna tayo. Lord, maraming maraming salamat sa pagising sa bawat umaga. Maraming maraming salamat sa taong mga nananalangin, Panginoon, at nagsasakripisyo para magpabago, para lumapit at para dumulog sa inyo, Panginoon. Maraming maraming salamat sa mga taong ginagamit mo, sa mga nagsasalita, Panginoon. At Banal na Espiritu, inaanyayahan ka po namin sa aming kalagitnaan. Mangusap ka po, Panginoon, at ikaw po ang maghari sa aming buhay, Panginoon. At Lord, ikaw po ang mataas sa ngayong umaga, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Niluwalhati ko po namin sinasamba. Karapat-dapat ka pong purihin, karapat-dapat ka pong dakilain. Yahweh, nasa iyo lahat, Panginoon, kagalakan, kapayapaan, kadakilaan, Panginoon. Oras po na 'to, Panginoon, kaya niyo pong lumapit kami muli at sumamo, Panginoon, sapagkat nararapat lang po na ito ay papurihan. Ito po ang aming samot dalangin. Let us worship the Lord. From the first break of light to last days, every echo of time, every evening fade, you've always been there. From a baby's first cry to last breath, every fight in our minds, every victory there. Come on, tell them you've always been there. I like to think that each face I see is yours. Sing this with me. Ancient world, so amazing, unfailing. You are Holy One, overwhelming my heart with your love, Yahweh.
Magandang umaga po mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po ang mag-share ngayon. Bali ang share ko po ngayon ay The Holy Spirit is an agent of sanctification. Bago po ako mag-share, tayo po muna ay manalangin. Ano po? Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Lord, we praise you, we glorify you, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Ang iyong salita mahayag, Panginoon. Hindi po yung sarili ko, Panginoon. Yung salita mo po na nagmumula po sa inyo, Panginoon. Tumimo po sa amin, Panginoon, at maisabuhay po namin, Panginoon. Ikaw ang mahayag ngayon, Panginoon. Ikaw ang mataas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay po mga kapatid. Kung meron po tayong mga aklat, Bible po dyan, magbukas po tayo sa 1 Peter po. Chapter 1, verse 13. Alam niyo mga kapatid, itong sulat po ni Peter, ni Pedro po sa mga taga Asia Minor ay isang sulat, kumbaga encouragement po niya dahil yung mga kapatid po doon ay dumadanas po ng pag-uusig at kumbaga pagmamaltrato, pagkakaroon po ng hindi magandang sitwasyon sa kanila. Kaya isang paraan po itong pagsulat niya para magkaroon ng alab po, encouragement, gano'n. At isa po itong sulat niya dito po sa verse 13, yung paanyaya sa banal na pamumuhay. Basahin ko po ano. Kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin, magmahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo. 14. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong una kayo wala pang tunay na pagkaunawa. 15. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayo magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. 17. Walang kinikilingan ng Diyos, hinahatulan niya ang mga tao ayon sa mga ginagawa nila, at dahil tinawag ninyo siyang Ama, mamuhay kayo may takot sa Kanya habang kayo nasa mundong ito. Alam ninyo kung ano ang ipinagtubo sa inyo sa walang kabulawang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ay tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Itinalaga siya ng Diyos bago pa nilikha ang daigdig, at alang-alang sa inyo ay ipinahayag sa huling araw na ito. 21. Dahil kay Kristo, sumampalataya ko sa Diyos sa Kanya na muling bumuhay at nagparangal, kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. 22. Ngayon nalinis na ninyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan, at naghahari na sa inyo ang tapat na pagmamahal sa mga kapatid, kaya maalab at taos puso kayong magmahalan. 23. Sapagkat muli kayong isinilang hindi sa pamamagitan ng bining nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay na walang kamatayang salita ng Diyos. 24. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo, gaya ng bulaklak nito, at lahat niyang kariktan. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay kumukupas. 25. Ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay magandang balitang ipinangaral sa inyo. Amen. Amen. Mga kapatid, kunin lang po natin dito yung yung sa 15 sa verse 15. Basahin ko po. Dahil ang Diyos ang pumili sa inyo ay banal, dapat din kayo magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat kayo banal. Kapatid, kung ma-recall po natin yung buhay ni Jesus Christ nung sa John po, na kung paano po siya namuhay, kung paano po siya na lumakad dito sa mundo na hindi po talaga walang kapintasan, no? Nung paano niya po dinisciple yung mga apostol niya po, yung 12 po, simula pagkabata, paano po siya lumaki, na walang masabi po natin na walang karangyaan. Kahit sa pananamit niya, tsinelas, pamumuhay,
kung paano po siya maghayag ng salita ng Diyos, kung paano niya po puntahan yung mga tao, kung paano niya po puntahan yung mahihirap, yung mga nangangailangan sa kanya, yung mga tingin na iba na hindi niya pakikitunguhan, pinakitunguhan niya po, yung mga pagpapagaling niya, mga unexpected po na sa tingin ng tao po ay hindi niya magagawa pero ginawa niya po. Kumbaga namuhay po siya ng perfect po. At nung time po na itinakda na po siya na ipako sa krus, nung hinarap po siya kay Poncio Pilato, kahit po si Poncio Pilato wala po nakita sa kanya. Kung babasahin po natin yun dyan, sabi po dito sa John chapter 19 verse 4, sabi po dito ni Pilato, lumabas muli si Pilato at sinabi ng mga tao, iharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong nakikitang dahilan upang hatulan siya. Sabi po ni Pilato dito, wala po talaga siyang makitang dahilan. Kahit sa huling pagkakataon po ng buhay ng Panginoong Jesucristo, ay hindi po siya nakagawa ng, hindi po, kumbaga naging perfect po talaga siya, naging banal po siya. Sabi din po dito sa John chapter 19 verse 6, pagkakita sa kanya ng mga punong pari at ang mga bantay, sila nagsigawan, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Sinabi ni Pilato, kayo na ang bahala sa kanya at magpako sa kanya sa krus. Sabi po dito, dahil wala akong nakikitang dahilan upang hatulan siya. Kumbaga, dun po sa huling sandali ng Panginoong Jesucristo, kung bago niya po tayo tubusin, talagang makikita po natin yung sample po niya na namuhay po siya ng banal. Ano po yung banal na meron po yung Panginoong Jesucristo natin? Banal po na may pag-ibig. Sabi din po dito sa 1 Corinto chapter 13, basahin ko po, chapter 13 verse 4. Ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas man. 5. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magalitin, hindi mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, hindi natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. 7. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Mga kapatid, dito sa 1 Corinto chapter 13 verse 4, yung pag-ibig, ito po yung ginawa niya nung namuhay po siya dito. Kaya masasabi po natin siyang naging banal po siya dahil kung ano po yung heart niya sa mga taong nakapaligid siya, naging matyaga po siya, magandang loob, hindi po siya nainggit kasi namuhay nga po siya na hindi marangya. Hindi rin po siya naging mayabang kahit pinipersecute siya. Hindi po siya nagmataas, sa halip nagpakababa po siya. Hindi rin po siya naging magaspang ang pag-uugali. Hindi rin din po siya naging makasarili. Lalong hindi rin po siya magalitin o nagtanim na sama ng loob kahit dun po sa mga dinidisciple niya. Hindi rin po siya natutuwa sa masama habang namalagi po siya dito. Sa halip ay nagagalak siya sa katotohanan. Ang pag-ibig, sa 7 po, ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Ito po yung naging attitude ng Panginoong Jesucristo. Kaya naging banal po siya. Kaya sa atin po mga kapatid, sabi nga po dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, basahin ko lang po. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao.
Sa halip ito ay napalitan na. Kaya bilang tumanggap, tayo pong tumanggap kay Jesus Christ. Kumbaga ang gusto po ng Panginoon yung mas mapalapit po yung puso natin katulad po ng puso niya. At magkaroon po ng pag-ibig tulad po ng binabanggit dito sa 1 Corinthians. Dahil kung makikita po sa atin yung pag-ibig, kumbaga mas makikita rin po ng iba ng nakapaligid din po sa atin yung bunga. At pag may bunga po tayo, yun po yung bunga ng faith po natin dahil we try na yung puso po natin ay maging katulad ng puso po ng Panginoon. Hindi po madali, but yun po ang gusto ng Panginoon sa atin. Mas mapalapit po sa Kanya at wag pong lumayo sa Kanya. Dahil kung babasahin nga po natin ulit yun, talagang hindi po naging marangya ang Panginoong Jesucristo. Sa halip, yung buong buhay niya na nilagay niya po dito ay naging banal po talaga siya. Kaya wala po tayong magiging example kundi si Jesus Christ lang po. Mula ulo hanggang paa, paano po siya namuhay. Doon pa lang po magiging parang magiging magang na po yung ating pamumuhay. Parang kung isipin po natin na si Lord nga ganun lang yung tinitirhan nun, ganun lang yung kinakain nun, ganun lang yung kung saan lang abutin, yung mga ganun po, parang magiging magang na po yung loob natin. So pinangako po ng Panginoong Jesucristo yung buhay na walang hanggan po sa atin. Dahil kung isipin nga po natin na dito sa mundo napakaraming needs. Ang dami po needs, ang dami po natin kailangan. At minsan may isip po natin na yung Lord ganun, parang para hindi mo na maranasan, di na po natin maranasan yung paghihirap dito sa mundo. But ang Lord, meron pong itinuturo pa sa atin Kaya po nananatili pa tayo po dito. Kaya ang papuri at pasasalamat po sa Diyos lang. Yun lang po ang aking may-share. Sa Diyos po ang papuri. Maraming salamat po. Yes, the Father, thank you for this day, O Lord. We could come together and seek you more, O Lord. As our Father, thank you for the Holy Spirit that is the agent of our sanctification, O God. For you are holy, therefore we must be holy, O Lord. Thank you. We humbly bow down before you, O God. And may you implant in us, O God, that desire to seek you more, O Lord.
in our everyday life, O Lord, in our every moment, O Lord, that we would always meditate on your love, and we will always have that desire to be holy, righteous, and true to you. We ask you, Lord, to reveal, to expose any areas in our lives sa bawat isa sa amin, Panginoon, na narito, Panginoon, na i-expose mo, Panginoon, any area in our lives that are yung may mga dark spots pa. It is only you, Holy Spirit, that could expose it, that could convict us, O Lord, the dark spots of our lives. Kaya, thank you that we could ask you for this is needed for our sanctification, O Lord. Thank you, Holy Spirit, for convicting us for any area that in our lives that is not yet fully surrendered unto you. And that by your blood, Lord Jesus, continually purify us and make us holy, righteous, and true in you. In Jesus' name I pray. Diyos na dakila, pinakamakapangyarihan sa lahat, hari ng mga hari. Maraming salamat po sa umagang ito na muli kami ay binigyan mo ng kalakasan, O God. Panginoon, tunay na wala po kami may magmamalaki sa inyong harapan. Kaya narito po kaming mga disipulo mo, O God, lumalapit at nagpapakumbaba. Gabayan mo po kami sa araw-araw ng aming buhay. Sobrang dami nang nangyayari sa paligid, O God. Pagkalooban mo po kami ng lakas ng loob, knowledge, and wisdom, O God, para tuluyan po kaming maging banal sa inyong harapan. Nang sa ganun, Panginoon, magampanan namin ang tunay na role namin dito sa mundo. Ang mapapurihan ka at dakilain ka. Kaya naman po, Panginoon, alam po namin na nasa proseso kami ng pagbabago. Pagbabago na mas maging katulad mo pa, O God. Dalangin ko po, Panginoon, ang mga kapatid na naririto sa platform na ito. Bigyan mo po sila, O God, ng desire sa kanilang mga puso na mas lalo pa silang mag-alab na maging katulad niyo po, O God. Hindi namin ito, Panginoon, kaya kung wala ang tulong ng Espiritu Santo. Wala kayong ibang nais kung hindi maranasan ka. Makilala ka ng lubusan. Nang sa gayon, maging banal at karapat-dapat kami sa inyong harapan. O God, wala kang katulad, Panginoon. Wala kang kapantay. Ikaw ang hari ng mga hari. Kaya, Panginoon, sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. In Jesus' name I pray. Amen. Yes, Lord, thank you for this morning. Lord, we ask for the anointing of the Holy Spirit. Empower us to live a holy life. Lord, help us to resist the temptations. Lahat ng mga daraang temptations sa aming mga buhay, O Lord. Ikaw ang manguna. Ikaw ang mag-protect sa aming, O Lord. Lord, maraming salamat. Para na ito, O Lord. We pray na ikaw ang palagi namin. Lord, ikaw lang ang may kapangyarihan na i-transform ang aming mga buhay, O Lord. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, O Lord. We ask the Holy Spirit
na pangunahan kami pa ng Panginoon. Ano man ang aming nararanasan. Alam namin ikaw ang makakatulong sa amin, O Lord. Bigyan mo kami ng lakas. Bigyan mo kami ng wisdom at maraming understanding, O Lord. Nakaunawaan namin ang lahat ng aming nararanasan. Hindi para sa amin na ikaw lang ang dapat namin kapitan. Lord, maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay tinatas at pinadalangin namin sa iyo. Jesus' name. Lord, salamat po sa isang umaga. Salamat sa patuloy na kalakasan, patuloy na pag-aalap, Panginoon, na ilalagay mo sa aming mga puso. Kung bakit namin nagagawa yung ganitong sakripisyo, Panginoon. Pagkat ikaw ang naglalagay ng desire sa aming mga puso. Kaya, Diyos, salamat po sa iyong mga salita na tuloy na nagiging daluyan, nagiging instrumento, Panginoon, sa buhay ng bawat isa upang kami ay mas lalong pabanalin at linisin sa anumang mga bagay na patuloy na nagiging dahilan ng karumihan, nagiging dahilan ng hindi magagandang bagay na nagagawa ng bawat isa. Kaya naman, O Diyos, sa magang ito, we are asking for the Holy Spirit na patuloy na kumilos sa aming mga buhay. Hayaan mo po na gamitin mo, Panginoon, ang iyong mga salita upang kami ay linisin at pabanalin sa lahat, Panginoon, ng mga kalikuan, sa lahat ng mga kamalian, sa lahat ng mga kasalanan, sa mga temptation, sa mga distractions, Panginoon. Hinaharap po ng bawat isa, hinaharap ng mundo, at patuloy na ginagamit ng kaaway upang kami ay ilayo sa iyong presensya. Kaya, Lord, cleanse us with your holy blood. Sanctify us with your holy blood, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, ang iyong mga dugo na dumaloy sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, ang patuloy na luminis sa buhay ng bawat isa. Hindi po kami lalago, Panginoon, at hindi po kami tunay na mababago kung hindi po kami magiging banal sa iyong harapan. Kaya naman, Panginoon, dito pa lang sa lupa ay mararanasan na namin, Panginoon, ang kabanalan na naranasan mo, Panginoon. Magagawa lang namin ang mga bagay na ito through your Holy Spirit na patuloy na mag-remind sa amin na kami ay laging manangan sa iyong presensya, manangan sa karunungan na nagmumula sa iyo upang kami po ay makapagdesisyon ng mga bagay na nakalulugod sa iyo at naaayon sa kalooban mo. Kaya, O Diyos, help us sapagkat hindi po namin kaya, Panginoon. Hindi namin kaya sa aming mga sarili. At ang aming mga buhay, Panginoon, ay pinagkakatiwala namin sa iyo. Pinosurrender namin sa iyo, Panginoon. Hayaan mo po na ikaw po ang mag-drive ng aming buhay sa bawat araw, sa bawat minuto, sa bawat segundo, Panginoon. Ay ikaw po ang patuloy na humawak ng aming mga buhay. Masisigurado lang namin, Panginoon, ang aming mga buhay kung ito po ay hawak mo, Panginoon. Kaya, Diyos, salamat po, pinupuri ka po namin at patuloy na pinasasalamatan. Nadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito.
Salamat, Panginoon, sa mga bagay na tuloy mong ginagawa ko sa buhay. Lalong-lalo na, Panginoon, sa pagpapadala everyday ng amin. Lord, salamat sapagkat proseso, Lord, no? Pagpapakabanal, O Diyos, ay para sa amin, Lord, hindi ganun kadali, Panginoon. Kaya naman, O God, i-ask namin, Panginoon, na ganun na Espiritu, habang kami, O Diyos, ay dumadaan sa prosesong yan, ay hayaan mo, Panginoon, na di lang namin maranasan, O Diyos, ang banal na Espiritu, kundi, Lord, we ask na punuin mo kami, Panginoon, ng banal na Espiritu. Pagkat, Lord, we believe na kami ng banal na Espiritu, puno ng iyong pagmamahal, Lord. Kaya namin dumaan sa proseso, O Diyos, ng sanctification. Because we believe na we can do all things through you. Lord, salamat. Pagkat anuman yung aming mga past, yung aming mga nakaraan, ito man, Lord, ay kami nasaktan, o kami man, Lord, yung nakasakit. Lord, we pray for healing sa mga bagay na yun, Panginoon. Lord, alam ko namin na everything na aming mga nakaraan ay hindi lingid sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, kung meron pa ng mga bagay, Panginoon, na kami nasasaktan na, Lord, we pray na i-heal mo ang bagay na totoo. Sapagkat, Lord, walang imposible sa iyo, Panginoon. Lord, salamat. Sapagkat naniniwala po ako na kapag kami nakatingin sa iyo, lahat ng bagay ay kaya mo. Lord, salamat sa pagbabago ng isip, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagbabago ng puso na ikaw lang ang makagagawa nito. Lord, kami umaasa hindi sa aming sarili kakayahan, but Lord, umaasa kami sa iyong kapangyarihan na kayang baguhin ang bagay na dapat baguhin sa aming mga buhay, Panginoon. Yan, Lord, this morning, wala po kaming ibang nais kung mag-declare. Lord, dinedeklara namin, Panginoon, na patuloy mong paangatin, Panginoon, ang aming pagmamahal. Una, Panginoon, sa iyo. Pangalawa, sa iyong mga salita. Lord, we declare na mas lalo mong palalimin, Panginoon, yung aming pagmamahal sa iyong mga salita. At Lord, hindi lang namin basta alam ang mga bagay na yan, but Lord, we pray that we declare, Panginoon, na magawa namin ng mga bagay na to sa tulong, sa guidance ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Lord, we declare, we receive the anointing, spirit of anointing na nagmumula sa iyo, Lord, we receive it. Lord, we believe na everything narito ay binigyan mo ng anointing. Lord, minsan pa, mas lalo mong pakapalin, Panginoon, ng anointing ng bawat Father, thank you
Sa umagang ito, muli nandito kami, Panginoon, tuloy nagpapakumbaba at lumalapit muli sa iyo, Panginoon. Humihingi ng kapatawaran, Panginoon, sa aming mga makasalanan at nagawa at sa aming buhay na hindi namin magampanan, Panginoon, magawa dahil sa kabulagan namin, Panginoon, na minsan sa tingin namin, Lord, na tama ang aming ginagawa. But sa mata mo, Panginoon, ay mali, Panginoon. Kaya, Lord, salamat sa oras na ito na muli ipinalinaw mo sa amin, Panginoon, na we need the Holy Spirit in our life, O Father, that na siya ang maggagabay, Panginoon. Kaya inihiling namin, Panginoon, sa umagang ito na patuloy mo ibaba ang Espiritu Santo sa aming buhay na bilang isang mananampalataya, we need you, Holy Spirit, because ikaw ang nagpapakita, ikaw ang nagpapalinaw, ikaw ang nag-uudyok. Patuloy na itong buhay namin ay maging isang matuwid at banal. Kaya, Lord, we thank you that through your Holy Spirit, that our life could be changed, that our life could be in power, that our life could face this world, oh God, that where this world is full of sinful natures, oh God. Without you, Holy Spirit, we cannot see, hindi namin makikita ang mali at tama. It is through your Holy Spirit, Lord, that allow us to stand as the believer, as your faithful servant, that we could paglalabanan namin at makakaya namin na makita ang katotohanan. Salamat, Panginoon. Salamat sa inyong salita. Salamat sa inyong paggabay. At salamat, Espiritu Santo, na kung wala ka, hindi namin kaya ito, ang aming buhay na maging banal. Thank you, Holy Spirit, that for allowing our life to be changed, to be allow our life to be Christ-like, guiding us towards righteousness and helping us to resist temptations and sin. Thank you for convicting our sins and wickedness and leading us to repentance and confession, a crucial step in the sanctification process. Thank you, Holy Spirit, that you continue to remind us as a believer in our heart and mind, and transforming them into the image of Christ, making us more like in the character of Christ. Thank you, Holy Spirit, na patuloy kumilos ka sa bawat mananampalataya, hindi lang dito kundi sa buong mundo
na makita ang bawat mananampalataya na ang tama at maging sensitibo ang bawat buhay sa nga makilos at sa nga magalaw. At lalo kaming patuloy hanap sa iyo na ikaw ang maging patuloy na maggagabay sa amin. Salamat sa umagang ito at patuloy ka mamuhay sa bawat isa, not only this platform but throughout the world who are true believers in you, that our life would be the light and the soul, and through you living in our life, makita at madakila ang pangalan ng Panginoon. Yes. Salamat sa umagang ito as you bless each and everyone, as you continue to cover us by the blood of Jesus in our life, that as we continue to seek you more and grow more as a faithful servant, na patuloy namin na magawa ang kagustuhan ng Ama sa aming buhay. Salamat. Sa iyo lang ang lahat ng kapupurihan, kasalamat at kadakilaan ng iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, in His name I pray. Amen.